na inip dahil hindi pa monetize. Hindi rin talaga natin maiwasan ang mga ganyang feelings, lalo na kung ikaw ay nagmamadali. At minsan, opposite pa talaga ang mangyari. Baka without you knowing, may nalagay ka rin dyan na labag sa mga meta rules. Totoo yan, kahit isa sa 6 na prohibited formats ang magawa mo dyan ay talagang hindi ka pa talaga pwedeng ma-invite for content monetization. Marami pa rin ang gumagamit sa ganitong format. Maybe, hindi lang talaga nila alam or possible na gusto rin nilang i-prove. So, sabihin ko na sa inyo ngayon na huwag nyo nang sayangin ang oras dahil proven and tested na kapag may mga ganyan, hindi talaga pwedeng ma-invite for content monetization. Yes, dahil nasubukan ko rin yan. As a new content creator, wala rin akong alam na bawal pala. So, yan ang sinasabi ko na iba rin talaga kapag may alam. Yan ang pag-usapan natin ngayon, ang 6 na prohibited formats dahil baka makatulong din yan sa iyo. So, eto yon, SSS LTE. S stands for Static Image Video, meaning ang video na ginagamit mo dyan ay may larawan na static, not in action, at may nakalagay na music, which is dapat iwasan. Number 2 is static image pulse. So, meaning to say, kapag gumamit tayo ng ganito, parang napipilitan ang ating mga audience na mag-like, mag-comment at mag-share dahil sa social media tactic na may nakalagay dyan na like if you agree, or comment yes if that is what you want, or mag-tag a friend dahil he needs this, or even the forced voting scenarios, which is no, no, no. Okay, so meron din tayong mga tinatawag na slideshows of images. Dito nakalagay sa iyong video ang iba't ibang mga pictures na nagpapalit-palit as a slideshow kahit walang original na video footage. Next is ang tinatawag natin na looping videos. Mga paulit-ulit na same segment. Halimbawa, 5 seconds na clip. At inulit-ulit lang yon para maging mahaba ang video. Next is yung tinatawag natin na text montages. Dito sa videong ito, pinapangunahan ng mga text message or quotes tapos nakalagay sa isang static na animated background. Last but not the least is the embedded ads. Sa iyong video, may mga nakalagay na ads dyan kaso hindi galing ni Meta. So yan ang 6 na prohibited formats na dapat mong malaman, especially if bago ka pang content creator. So, ang mga key takeaways natin is dapat alam natin ito. The static videos, the static image polls, the slideshows images, the looping videos, the text montages, and the embedded ads. Dapat mong ma-review ang iyong account at kung may mga nandyan man, i-remove mo na. Dahil yan ang ginagawa ko rin before with my own account. Nilinis ko talaga siya at after a while, yes, on my 9th month, na-invite na rin finally sa content monetization. So kung may na-learn, paki-follow and share para ma-reach din sa iba just like you what you have learned, and God bless us all.